Napakadami talagang libre dito sa probinsya, katulad na lang nitong langka, kasoy at saka mga mangga. Nakakatikim kami kahit hindi kami magbili. Nitong umaga nga, pagkatapos namin kumain ng umagahan, ay sinabi sa amin ng kapatid ko na hinog na nga daw yung isang langka dito sa taas ng bundok at samahan nga daw namin siya para pitasin yon. Nauna nga umakyat dito yung bunso kong kapatid at pagkarating niya nga sa taas, hindi niya naman alam yung gagawin niya kung paano pitasin, kaya bumaba na lang ulit siya at si kuya niya nangalan daw yung paaakyatin niya. Kaya pala nalaman ng kapatid ko na hinog tong langka dahil kaninang umaga daw kasi bago siya umuwi sa bahay, inakit niya daw to at inamoy niya nga kung hinog na. Hindi niya nga lang daw alam kanina kung paano niya to ibababa mag-isa, kaya umuwi na lang muna siya sa bahay. Kung ilalaglag niya lang daw kasi, isayang naman, ang laki pa naman ng bunga. Magandang magbunga ang puno ng langka na to. Bukod sa malalaki na siya, makapal pa yung laman niya at saka matamis. Nagkaroon ng tusok-tusok dito yung balikat ng kapatid ko gawa ng pagbuhat niya ng langka papunta dito sa baba. Kinilo pala namin siya dito at pagkakilo nga namin, agad din namin tinanggal kasi naman lagpas 10 kilo siya, masisira yung kiluhan namin. Balak pala namin tong ibenta, kaya para malaman ng tao na totoong makapal yung laman niya at hinog na siya, ay sinapsapan namin to ng kaunti. Pagkatapos namin magbenta dyan ng langka, ay inaya ko naman dito yung kapatid ko para mamitas naman kami ng mangga. Hindi ko lang alam kung ano ang tawag sa mangga na to, pero yung lasa niya ay mayroong pagkakahawig sa manggang kinalabaw at saka sa piko. Mas masarap to kainin kapag maniba pa lang siya, pero masarap din naman siya kainin kapag nahinog na siya. Yun nga lang, mabunot. Marami rin ako mga nakita na bunga na pinagkainan ng paniki. Hindi ko lang sigurado kung paniki lang ba talaga yung kumakain o baka pati yung mga ibon kumakain rin. Ako nga ang taga-sungkit at ang kapatid ko naman ang taga-sambot, at nung nagtagal na nga ay nagrereklamo na siya na tama na daw yung pagpipitas namin dahil ang dami na daw sa kanyang bumabagsak na mga langgam. Halos mapuno rin pala namin yung isang fishnet, at bago nga kami umuwi dyan ay kumain muna kami dito sa ilalim ng puno. Maya-maya nga lang din konti ay umuwi na kami dito sa bahay, at pagkarating ko nga dito sa may kusina ay nilipat ko naman na siya dito sa may karton. Meron din pala kaming mga nakuha dito na merong mga bitak, yun yung mga hindi nasambot ng kapatid ko, at ang gagawin nga namin doon ay kakainin na rin namin ngayon. Matapos naman niya, nung katanghalian na ay nanunungkit naman kami ng kasoy. Nakita ko kasi na ang dami na palang bunga ng kasoy dito sa may gilid ng bahay, at nakita ko nga rin na ang dami ng bumagsak sa may lupa. Bigla ko nga rin naalala dito yung kaibigan ko na nanghihingi sa akin ng kasoy, at sinabihan ko nga siya no na kapag nagbunga yung kasoy dito sa may gilid ng bahay ay bibigyan ko siya. Mamayang hapon ko pa sana talaga to dapat susungkitin, kaya lang eto kasing kapatid ko na lalaki, mag-aalis siya ngayon tanghali. Naisip ko na sa kanya ko na lang ipadala at siya na lang yung mag-abot sa kaibigan ko. Sinabihan ko na rin pala dito yung kaibigan ko na yung ipapadala ko sa kanya na mga kasoy ay wala ng buto kasi hindi niya rin naman makakain to. Iniipon kasi talaga namin yung mga buto, at kapag rumami na to ay iihawin namin sa taas ng bundok, at yung iba naman dyan ay itatanim namin. Matapos naman yan, mga bandang alas 3 to ng hapon ay oras na naman para sa pag-akyat sa taas ng bundok. Pero bago kami umakyat sa taas ng bundok ay dumaan muna kami dito sa mga alagang rabbit ng kapatid ko. Maga 2 weeks na rin pala itong anak ng rabbit ng kapatid ko, at nakakatuwa nga dahil sa dami niyang anak ay parang mabubuhay yata lahat. Maya-maya nga lang ay naglalakad na rin kami nito paakyat sa taas ng bundok, at hingal na hingal nga ako dito habang sinasabayan yung hakbang ng kapatid ko. Ang bilis niya kasing maglakad, parang laging may hinahabol. Pagkarating sa kubo, pagkalapag ko ng balanan ko ay pumunta naman ako dito sa may saranggola para paliparin. Ilang araw na rin pala ang nakalipas, at bigla ko nga naalala dito na meron pala akong pinapahinog na mangga sa karton. Nung tingnan ko nga ay hindi pa naman siya hinog lahat, pero merong ilan na hinog na at pwede nang kainin. Yung mga hinog na nakita ko ay nilabas ko na dito sa karton para hindi malamog. Mga 3 araw pa siguro, siguradong hinog na lahat yung mga mangga dito sa karton, at kailangan na ulit naming manungkit ng panibago. Kinain na rin pala namin dito ni Papa yung isang piraso, at kahit hindi pa man siya talagang sobrang hinog, pero yung lasa niya ay talagang matamis na. Meron nga pala akong daladala na saba na saging dito sa balanan ko, at iluluto ko na nga muna to bago pa ako magtadtad ng mga kahoy. Magatadtad na sana ako dito ng mga damo nang biglang meron dumating, at sila pala yung may-ari ng katabi ng lupa ng bundok ng Tralala. Dahil nga sa nangyaring sunog no nakaraan, kaya daw pala nila binisita yung lupa nila dito. Dumaan nga lang sila dito saglit at nakipagkwentuhan, at umalis na rin sila kaagad, at pagkatapos nga niyan ay saka na ako nagtadtad dito ng mga kahoy para malawak ang mataniman ko ng mga gulay sa darating na tag-ulan. Ngayon pa lang ay mag-unti-unti na ako sa paglinis. Marami kasi talaga akong gustong itanim, kaya dapat malawak yung malilinisan ko. Nagwalis-walis din pala dito ng kaunti si Mama sa may paligid ng kubo bago siya mag-aya sa amin na mag-uwi na. Mag-uwi nga daw kami ng maaga at gagawa pa kami ng ice candy, at eto na nga lahat yung nagawa namin na ice candy. Ang flavor pala niyan ay langka. See you lang for today's video. Thank you for watching!